Ang video na ito ay para sa lahat ng Filipino seniors. Ngayon ay ibubunyag natin ang 4 na gulay na delikado sa inyong kalusugan at 4 na gulay na dapat ninyong kainin. Panoorin ang video na ito hanggang sa huli dahil magbibigay rin ako ng bonus tip na maaaring tuluyang magbago ng inyong kasalukuyang diet routine at baka sakaling makapagsalba pa ng inyong buhay. Alam niyo, maraming seniors ang naniniwala na lahat ng gulay ay mabuti. Pero heto ang katotohanan, may ilang gulay na tahimik na sumisira sa inyong kidneys, sa inyong puso, o maaaring magdulot ng biglaang komplikasyon na maaaring humantong sa kamatayan. Isipin niyo na kumakain kayo ng simpleng mangkok ng spinach o kamatis, iniisip na ito ay masustansya. Pero para sa isang senior, maaari itong maging simula ng seryosong problema sa kalusugan. Ayaw kong kayo o alinman sa ating mga minamahal na lolo't lola, nanay at tatay, mga tito at tita, ay malagay sa ganitong sitwasyon. Kaya ko ginawa ang video na ito para panatilihin kayong may alam, ligtas, at malakas. Dahil ang inyong kalusugan ay hindi lang para sa inyo, kundi para rin sa inyong mga anak, mga apo, at buong pamilya na nais pa kayong makasama ng maraming taon pa. Ngayon, bago tayo magsimula, nais kong gawin nyo ang 2 bagay. Una, sabihin nyo sa komento kung saan kayo nanonood. Nasa Maynila ba kayo, Cebu, Davao, o baka nanonood kayo mula sa ibang bansa? Gusto kong malaman kung saan lumalago ang ating komunidad ng mga seniors. Pangalawa, kung sang-ayon kayo na health is wealth, ay type ang sa comment section ngayon. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang naniniwala na ang tamang pagkain ay proteksyon sa kalusugan. At habang nandyan na rin kayo, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up button. Bawat like at subscription ay tumutulong sa atin na maabot pa ang mas maraming seniors na tulad ninyo na nangangailangan ng ganitong impormasyon na makapagliligtas buhay. Sige, handa na ba kayo? Simulan natin sa unang kabanata, kung bakit may ilang gulay na talagang mapanganib para sa seniors. Maaaring ikagulat niyo ito, pero kailangan niyong malaman, maraming tao ang naniniwala na lahat ng gulay ay mabuti, pero ang katotohanan, hindi lahat ng gulay ay ligtas para sa seniors. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan. Ang paraan ng ating pagtunaw ng pagkain, ang trabaho ng ating kidneys at puso, at maging ang reaksyon ng ating blood sugar sa ilang pagkain, lahat iyan ay iba na kumpara noong tayo'y bata pa. Ibig sabihin, may ilang gulay na walang problema sa mga mas bata, pero maaaring maging delikado, at minsan nakamamatay. Para sa seniors, halimbawa, isipin niyo ang isang gulay na mataas sa potassium. Ang potassium ay mabuti, tama? Nakakatulong ito sa regulasyon ng tibok ng puso at sa kalamnan. Pero para sa seniors na may problema na sa kidneys, ang sobrang potassium ay napakalaking panganib. Sa halip na makatulong sa puso, maaari itong magdulot ng irregular na tibok ng puso o cardiac arrest. Ganito kung paanong ang isang iniisip nating masustansya ay maaaring humantong sa seryosong komplikasyon. Isa pang halimbawa ay ang mga gulay na mataas sa oxalates. Ang oxalates ay natural na compounds na matatagpuan sa maraming leafy greens. Pero ang sobrang oxalates sa katawan ay maaaring magdulot ng kidney stones. At para sa seniors, ang kidney stones ay hindi lamang masakit, maaari rin itong humantong sa impeksyon, bara, at sa malalang kaso, pagkasira ng kidneys, at huwag din nating kalimutan ang acidity. May ilang gulay na masyadong acidic. Para sa mga mas bata, maaaring hindi ito problema. Pero para sa seniors na madalas nakararanas ng acid reflux, heartburn, o sensitibong tiyan, ang acidic na gulay ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam at pangmatagalang pinsala sa digestive tract. Kaya ang mensahe rito ay simple. Malakas ang kapangyarihan ng gulay, pero pwedeng sa 2 direksyon ito, nakagagaling, pero sa maling kondisyon, nakapipinsala rin. Ang sikreto ay ang pag-alam kung aling gulay ang dapat bawasan, at alin ang dapat dagdagan sa pagkain.
At iyan mismo ang tatalakayin natin sa video na ito. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Naniniwala ba kayo na ang sobra, kahit sa mabuting bagay ay maaaring maging delikado? Kung ang sagot ninyo ay type ang too much sa comment sa ibaba. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang nakaunawa sa katotohanan ito. At habang nagtatype kayo, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up button. Ang inyong suporta ang nagbibigay daan para makagawa pa kami ng mga educational videos na poprotekta sa kalusugan ng mga seniors tulad ninyo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin agad ang unang gulay na halos araw-araw kinakain ng maraming seniors. Iniisip na ito ay masustansya, pero maaari pala kayong itulak nito patungo sa kidney stones at iba pang problema sa kalusugan. Baka ikagulat nyo ito. Sige, ngayon pag-usapan na natin ang unang grupo ng mga gulay, ang mga maaaring maging mapanganib para sa seniors. Alam kong magugulat kayo dahil ang mga ito ay gulay na araw-araw nating nakikita sa ating kusina at palengke. Pero tandaan, ang maaaring walang epekto sa mas bata ay maaaring makapinsala sa seniors, lalo na kung mayroon na kayong kondisyon gaya ng high blood pressure, diabetes, problema sa kidneys, o sakit sa puso. Kaya isa-isahin natin, ang unang gulay ay spinach, paborito ni Popeye. Mayaman ang spinach sa vitamins, pero heto ang problema, napakataas din nito sa oxalates. Ang oxalates na ito ay maaaring magdulot ng kidney stones, lalo na sa seniors na mahina na ang kidneys. Isipin niyo ang sakit ng kidney stones, ang mga pagbisita sa ospital, ang walang katapusang gamot, isang bagay na ayaw maranasan ng sinumang senior. Mataas din ang spinach sa potassium. At alam na natin, mahalaga ang potassium. Pero kung sobra-sobra ito sa katawan, maaari itong magdulot ng irregular na tibok ng puso, panghihina ng kalamnan, at biglaang heart failure. Kaya ang spinach, kapag madalas at sobra ang pagkain, ay maaaring maging delikado sa seniors. Kung mahilig kayo sa spinach, ay type ang spinach sa comments. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang regular na kumakain nito. Ngayon, punta tayo sa ikalawang gulay, kamatis. Alam ko, halos lahat ng pagkaing Pinoy ay may kamatis, sinigang, menudo, salsa, at marami pang iba. Pero heto ang totoo, napaka-acidic ng kamatis. Para sa seniors na may acid reflux o heartburn, ang sobrang pagkain ng kamatis ay lalong nagpapalala ng kondisyon. Ang asido nito ay maaaring makairita sa tiyan at esophagus, na magdudulot ng hindi komportableng pakiramdam at pangmatagalang problema sa panunaw. Isa pang issue ay ang kamatis, tulad ng spinach, ay mataas din sa potassium, na muling delikado kung mahina na ang inyong kidneys. At kung madalas kayong kumakain ng mga tomato-based sauces, tulad ng ketchup o pasta sauce, madalas itong may dagdag na asin. At ang sobrang asin ay nagpapataas ng blood pressure, na naglalagay sa inyo sa panganib ng stroke at heart attack. Maging tapat, kumakain ba kayo ng kamatis halos araw-araw? Kung i-comment ang sa tomato sa ibaba, ang ikatlong gulay na dapat ingatan ng seniors ay repolyo. Ngayon, mura ang repolyo, karaniwan, at gamit na gamit sa mga pagkaing Pinoy. Pero may issue rito, mataas ang repolyo sa compounds na tinatawag na goitrogens. Ang mga ito ay nakaapekto sa thyroid gland. Para sa seniors na may thyroid problems na, ang sobrang pagkain ng repolyo ay maaaring lalong magpabagal sa thyroid na magdudulot ng pagkapagod, pagtaba, at iba pang komplikasyon. Isa pa, maraming seniors ang kumakain ng fermented cabbage, tulad ng sauerkraut o pickled na bersyon. Puno ito ng sodium. At ang sobrang sodium ay isang killer, nagpapataas ng blood pressure, sumisira sa ugat, at nagpapalaki ng panganib ng heart attack at stroke. Kung may kilala kayong may thyroid issues, itag sila sa comments o i-share ang video na ito sa kanila. Maaari itong makapagsalba ng buhay. At sa wakas, ang ika-4 na gulay ay patatas. Ngayon, sino ba ang hindi mahilig sa patatas?
French fries, mashed potatoes, hash browns, masarap, hindi ba? Pero para sa seniors, delikado ang patatas. Una, mataas ito sa glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar levels. Para sa seniors na may diabetes, napakadelikado nito. Pangalawa, ang mga fried potatoes, tulad ng French fries o chips, ay madalas niluluto sa hindi malusog na mantika, punang trans fats. Ang mga taba na ito ay bumabara sa ugat na nagdudulot ng sakit sa puso. At tulad ng spinach at kamatis, mataas din ang patatas sa potassium na muling nagbibigay stress sa mahihinang kidneys. Kaya bagamat masarap ang patatas, ang sobra nito, lalo na kung prito, ay hindi magandang ideya para sa seniors. Sino rito ang mahilig sa French fries? A-type ang e-fries sa comments kung madalas niyo itong kainin. Kaya yan ang 4 na gulay na maaaring maging delikado para sa mga seniors: spinach, kamatis, repolyo, at patatas. Muli, hindi ko sinasabi na hindi nyo na dapat kainin ang mga ito kailanman. Pero kailangan nyo maging maingat, lalo na kung meron na kayong problema sa bato, puso, diabetes, o kondisyon sa thyroid. Ang susi ay moderation, at sa ilang kaso, maaaring kailanganin ang kumpletong pag-iwas. Ngayon, hayaan nyo akong magtanong, alin dito ang nagulat kayo? Alin ang pinaka-nakagulat sa inyo? I-type ito sa comments. Ngayon din gusto kong makita kung alin sa mga gulay na inakala nyong ligtas, pero lumalabas pala na delikado. At habang nagtatype kayo, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up button. I-share nyo rin itong video sa inyong pamilya at mga kaibigan dahil baka may isa sa kanila na kumakain ng sobra sa mga gulay na ito nang hindi nila namamalayan ang panganib. Sige, ngayong natalakay na natin ang mga delikado, punta naman tayo sa magandang balita, ang mga gulay na dapat kainin ng seniors. Ito ang mga gulay na pwedeng magpatibay ng inyong katawan, protektahan ang inyong puso, pagandahin ang inyong digestion, at kahit pahabain pa ang inyong buhay. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga gulay na maaaring delikado para sa seniors, punta naman tayo sa magandang balita, ang mga gulay na talagang makakapagprotekta sa inyong kalusugan, magpapatibay ng inyong katawan, at makakapagpahaba ng inyong buhay. Ito ang mga gulay na dapat nyong kainin ng mas madalas, lalo na kung gusto nyo pang mag-enjoy ng inyong senior years na may mas maraming enerhiya, mas malinaw ang isipan, at mas matibay ang katawan. Isa-isahin natin, ang unang gulay na dapat nyong kainin ng mas madalas ay broccoli. Ang broccoli ay tinatawag na superfood. Puno ito ng antioxidants na lumalaban sa pamamaga at nakakapagpababa ng panganib ng cancer. Para sa seniors, napakahalaga nito dahil mataas ito sa fiber na nakakatulong laban sa constipation, isang karaniwang problema habang tumatanda. Sinusuportahan din nito ang immune system para lumaban ang katawan laban sa impeksyon. Ang isang tasa ng broccoli ay nagbibigay ng malakas na dose ng vitamin E, mas mataas pa kaysa sa isang orange. At bonus pa, magaan ito sa tiyan, kaya pwede itong kainin na steamed o bahagyang niluto ng walang problema. Kung mahilig ka sa broccoli, ay type ang e-green power sa comments. Tignan natin kung sino sa inyo ang kumakain na ng gulay na ito. Ang pangalawang gulay na dapat parte ng inyong diet ay carrots. Sikat ang carrots sa pagiging maganda para sa mata, at totoo yon. Mayaman ito sa beta-carotene, na nagiging vitamin E sa katawan, na tumutulong protektahan ang inyong paningin. Maraming seniors ang may cataracts o humihina ang paningin, at nakakatulong ang carrots para pabagalin ang problemang ito. Mabuti rin ito para sa balat, pinapanatili itong mas bata at mas malusog tingnan. Bukod pa rito, mababa ang glycemic index ng carrots, kaya hindi ito nagpapataas ng blood sugar ng biglaan, ligtas para sa may diabetes. Pwede itong kainin ng hilaw, nilaga, o kahit gawing juice. Sino dito ang gusto ng mas matibay na mata? Kung ikaw yon, ay type ang I want clear eyes sa comments. Ang pangatlong gulay na dapat nyo ring kainin ay sweet potatoes, kamote.
Alam kong nabanggit ko kanina na ang puting patatas ay maaaring delikado. Pero mas magandang alternatibo ang sweet potatoes. Bakit? Dahil mas mababa ang glycemic index nito, kaya hindi nito agad pinapataas ang blood sugar. Punrin ito ng vitamin A, vitamin E at fiber, kaya mabuti para sa digestion at sa pagpapalakas ng immune system. Nakakapagbigay din ito ng steady energy na mahalaga para sa seniors na madalas nakakaramdam ng panghihina. Sa halip na kumain ng French fries, subukan ang nilagang o inihaw na kamote. Masarap na, mas ligtas pa para sa puso at blood sugar. Kung mas gusto mo ang kamote kaysa French fries, ay type ang eSweet Life sa comments. Tignan natin kung sino ang gumagawa ng smart choice. At panghuli, ang ika-4 na gulay ay lettuce o kale, mga leafy greens na ligtas at mababa sa oxalates. Mayaman ang mga ito sa calcium at vitamin E na tumutulong magpalakas ng buto. Habang tumatanda, malaking issue ang buto dahil ang mahihinang buto ay madaling mabali. Ang pagkain ng mas maraming leafy greens ay makakatulong para maiwasan ito. Maganda rin ito para sa utak. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang taong kumakain ng leafy greens ng regular ay mas malinaw ang memorya at mas mababa ang panganib sa demensya. Magaang at nakakapreskong kainin, at madaling idagdag sa salad o sabaw. Mag-comment ng lettuce live longer kung naniniwala ka na ang pagkain ay pwedeng maging gamot. Kaya yan ang 4 na gulay na dapat kainin ng mas madalas: broccoli, carrots, sweet potatoes, at lettuce o kale. Hindi lang sila ligtas para sa seniors, kundi protective, aktibong pinapalakas at pinapabuti ang inyong katawan. Ngayon, gusto kong malaman, alin sa 4 na gulay na ito ang pinakamadalas nyong kainin? Ay type ito sa comments. Gusto kong makita kung alin ang parte na ng inyong araw-araw na pagkain. At huwag kalimutan, kung may natutunan kayo ngayong araw, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Ay share din sa inyong pamilya at mga kaibigan para sila rin ay makinabang. Up next, magbibigay ako ng praktikal na tips kung paano lutuin at kainin ang gulay sa tamang paraan para makuha nyo ang maximum health benefits ng walang panganib. At tandaan, sa dulo ng video, may bonus tip akong ibibigay na pwedeng magbago ng inyong diet routine magpakailanman. Kaya manatiling nakatutok, ngayon na napag-usapan na natin ang mga delikado at ang mga healthy na gulay, punta naman tayo sa kasing halaga, kung paano nyo niluluto at kinakain ang gulay araw-araw. Dahil hindi lang kung ano ang kinakain, kundi kung paano ito kinakain, unang tip, balance ang lahat. Hindi kailangan ng seniors ng malaking porsyon ng isang gulay lang. Mas mabuti ang halo-halo sa mas maliliit na amounts. Halimbawa, sa halip na malaking plato ng patatas, mas mainam ang kaunting sweet potatoes na may kasamang broccoli at carrots. Para makakuha kayo ng tamang balanse ng nutrients nang hindi nasosobrahan ang katawan, ikalawang tip, cooking method. Maraming seniors ang mahilig sa pritong pagkain, pero ang pagpiprito ay sumisira ng nutrients at nagdadagdag ng delikadong taba. Mas mabuti ang steaming, boiling, o light salt gamit ang olive oil. Nananatili ang vitamins at minerals nang walang dagdag na masamang fats. Pwede ring i-roast sa oven na may kaunting oil at herbs para mas masarap at healthy. Ikatlong tip, bantayan ang asin. Maraming Pilipino ang mahilig sa patis, bagoong, o maraming seasoning. Pero ang sobrang sodium ay nagpapataas ng blood pressure at sumisira sa puso. Sa halip na asin, subukan ng bawang, sibuyas, luya, o kalamansi para pampalasa. Ika-4 na tip, i-partner ang gulay sa protein. Huwag puro gulay lang. Isama ang healthy protein sources tulad ng isda, manok, tokwa, o beans. Mas nagiging kumpleto ang meals at mas madaling maabsorb ang nutrients. Halimbawa, sa halip na carrots lang, gawin itong chicken and carrot stir-fry. Sa halip na plain lettuce, lagyan ng itlog o inihaw na isda. Ika-5 tip, makinig sa inyong katawan at kumonsulta sa doktor.
Bawat senior ay may iba-ibang health condition. Kung ano ang ligtas sa isa, maaaring hindi ligtas sa iba. Kaya kung may sakit sa bato, diabetes, o problema sa puso, laging magtanong sa doktor bago baguhin ang diet. Ngayon, hayaan nyo akong magtanong, paano nyo karaniwang niluluto ang inyong gulay? Piniprito ba, nilalaga, o in-steam? I-type nyo ang sagot sa comments, at kung may natutunan kayo ngayong araw, ay type ang I learned sa comments. Tignan natin kung sino ang seryoso sa pagprotekta ng kanilang kalusugan. Huwag ring kalimutan ang pag-subscribe sa Gintong Sustansya at thumbs up. Ang bawat like at subscription ay tumutulong na maabot pa natin ang mas maraming seniors dito sa Pilipinas at sa abroad. Sige, malapit na tayong matapos. Napag-usapan natin ang mga delikadong gulay, ang healthy na gulay, at mga praktikal na cooking tips. Pero gaya ng pangako ko sa simula, manatili kayong nakatutok dahil susunod na ang bonus tip na maaaring magbago ng inyong diet routine magpakailanman. Marami na tayong natalakay ngayong araw. Kaya mag-quick recap muna tayo bago ang huling bonus tip. Ang 4 na gulay na maaaring maging delikado para sa seniors ay spinach, kamatis, repolyo, at patatas. Tandaan, hindi sila palaging masama, pero kung meron na kayong sakit sa bato, thyroid, mataas na presyon, o diabetes, maaari silang magdulot ng seryosong komplikasyon. Moderation ang susi, at sa ibang kaso, mas ligtas na iwasan sila. Pagkatapos, tinalakay natin ang 4 na gulay na pinakamainam para sa seniors: broccoli, carrots, sweet potatoes, at lettuce o kale. Pinoprotektahan nila ang puso, pinapabuti ang digestion, pinapalakas ang buto, pinapalakas ang immune system, at kahit ang memorya. Ito ang mga pagkaing makakatulong para mas tumagal kayo kasama ang inyong mga anak at apo. Nabanggit din natin ang mga praktikal na tips, tulad ng pagbalance ng meals, pagpili ng healthy cooking methods, pag-iwas sa sobrang asin, pag-pair ng gulay sa protein, at laging pakikinig sa payo ng doktor. Ang maliliit na pagbabagong ito sa araw-araw ay makakapagdulot ng malaking kaibahan sa inyong kalusugan. At ngayon, gaya ng pangako ko, narito ang bonus tip na maaaring magbago ng inyong diet routine magpakailanman. Laging kainin ang gulay na malapit sa natural na anyo nito. Ibig sabihin fresh, bahagyang niluto, o hilaw kung ligtas. Bakit? Dahil habang mas matagal na kaimbak, o sobra sa luto, o processed, mas nawawala ang nutrients. Halimbawa, ang fresh broccoli na lightly steamed ay may mas maraming vitamin Ni kaysa broccoli na ilang buwan nang nasa freezer o niluto ng sobrang lambot. Kaya ito ang golden rule: fresh, colorful, at simple. Punuin ang plato ng sariwa at makukulay na gulay, berde, orange, purple, at panatilihing simple ang pagluluto. Mas simple, mas healthy. Ngayon hayaan nyo akong magtanong, alin sa mga natutunan nyo ngayong araw ang pinaka-nakagulat sa inyo? Na ang spinach ay pwedeng magdulot ng kidney stones? O na mas ligtas ang kamot kaysa sa puting patatas? Ay type ang sagot sa comments. Gusto kong makita kung alin ang pinaka-nakaapekto sa inyo. At habang nagtatype kayo, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, i-like ang video, at i-share sa pamilya at mga kaibigan. Ang inyong suporta ay tumutulong para maabot natin ang mas maraming Filipino seniors sa buong mundo, para maikalat ang life-saving knowledge na dapat malaman ng lahat. Tandaan nyo ito, seniors, ang pagkain ay pwedeng maging pinakamabisang gamot, o ang pinakamabagal na lason. Nasa inyo ang pagpili araw-araw. Sa pagpili ng tamang gulay at tamang paraan ng pagluto, hindi lang kayo nagdadagdag ng taon sa inyong buhay, nagdadagdag kayo ng buhay sa inyong mga taon. Kaya muli, ipaalam nyo sa comments kung saan kayo nanonood. Manila, Cebu, Davao, o baka abroad. Lumalaki ang ating komunidad at nais kong ipagdiwang ang bawat isa sa inyo. Ito ang Gintong Sustansya, nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan at karapat-dapat kayong mabuhay ng malakas, masaya, at puno ng enerhiya anuman ang inyong edad.
Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.